Pilipinas, 5:09 ng hapon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, alas 5:09 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, sa isa ba ng Mayo, taong 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Dami ng mga walang trabaho sa bansa na bawasan noong Marso ayon sa PSA. Halos 1.4 million na pamilya graduated na sa 4Ps. Halaga naman ng piso laban sa dolyar, nakabawi. Extortion try kay dating Speaker Martin Romualdez itinanggi ng social media personality na si Franco Mabanta. Mga hindi makapagbabayad ng electric bills, hindi mo na puputulan ng kuryente. Total ban sa vape isinusulong ng Department of Health. Lawak ng lugar na apektado ng Mayon Volcano Ashfall, nasa higit 8,000 hektarya na. Surface to ship missile ng Japan ginamit sa unang pagkakataon sa 2026 sa Balikatan sa Ilocos Norte. Sasakyang ginamit naman sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Tukoy na, suspect, pinasusuko na ng QCPD. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nabawasan ang dami ng mga walang trabaho sa bansa noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2.66 million noong Pebrero, bumaba sa 2.58 million naman ang naitalang unemployed sa Pilipinas. Lumabas sa pag-aaral na mula sa 51.65 million nasa labor force, itinakda sa 5% ang unemployment rate. Ito ay nangangahulugan na 50 sa bawat 1,000 individual ang tambay o walang trabaho. Samantala, nabawasan din ang bilang ng mga may trabaho mula 49.43 million at naging 49.07 million para sa nabanggit na pagkakataon. Aabot sa 1.4 milyong pamilya ang nai-pull out na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Programa simula noong 2022. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, idineklarang graduate sa programa ang mga naturang pamilya na nag-improve na ang kabuhayan. Sinabi ng kalihim na kabilang sa mga inalis sa 4Ps, ang mga pamilya na ang mga anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang bagong enrollee sa programa ay nasa kalahating milyong pamilya. Gayunpaman, niliwanag ng DSWD Secretary na hindi dadagdagan ang bilang ng 4Ps beneficiaries kundi pupunan lamang ang dami ng mga nag-exit o inalis na sa naturang programa. Samantala, nakabawi naman ang piso laban sa dolyar. Ito ay matapos magsara ang palitan sa 61.30 mula sa 61.55 kahapon. Nagbukas ang trading sa 61.35. Humina sa kalagitnaan ng kalakalan sa 61.46 bago nakarecover sa 61.3 hanggang sa magsara sa 61.30. Sa iba pang mga balita, iginiit ng Peanut Gallery Media Network na inosente sila at set up lamang ang nangyari sa umunoy extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGMN founder at CEO Franco Mabanta, walang krimen, pangingikil o pagbabanta mula sa kanilang panig at kaya nila itong patunayan. Aniya, walang katotohanan ang sinasabing 350 million pesos extortion nila kay Romualdez. Binigyan din ni Mabanta
Mabanta na ginawa lamang ito upang patahimikin sina ni Romualdez sa paglalantad ng korupsyon noong ito ay House Speaker pa. Pakinggan po natin ang paliwanag ni Mabanta. We're innocent. It's not true. Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po? You talk to my lawyer. I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, bababa. It's not true. Definitely not true. Samantala, assumption pa lamang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal ng laman ng umano'y blackmail videos laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ng NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang kumpirmasyon sa bagay na ito. Wala man na silang kopya at hindi naman napapanood pa ng mga operatibang sinasabing panakot na videos ng grupo ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa dating speaker. Iniimbestigahan pa ng NBI kung si Romualdez lamang ang tinatarget ni Mabanta o may matagumpay silang pangingikil pa sa ibang mga individual. Bukod sa PGMN founder, pinusasa ng NBI ang siyang direktor at finance officer o accountant at dalawang iba pa na pawang kakasuhan din ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Narito si Matibag. Yun yung sinasabi pa namin sa forensic at chinecheck. Kasi nga sabi naman ng media, clips lang yung binigay portion eh. So titignan namin kung ano yung ano lang no, mama. Kasi I don't know why should be focused dun sa video. Kasi sabi nga natin dito is yung crime mismo ng rapid extortion. So then you heard the blackmail engineering sa video na yung subject is nandun sa video. Tapos nangihingi ng pera. Otherwise, sila naman yung video. So that is already an assumption of that control yung video. Hindi pa rin able to see the video. Hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inarestong si Franco Mabanta. Kasunod dito ng ulat na umano'y may papel si Mabanta sa online political campaigns na sumuporta kay Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang media company. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kaibigan ng Pangulo si Mabanta dahil marami itong mga artikulo na halos kumakalaban sa administrasyon. Sabi ni Castro, sa halip na iugnay si Mabanta sa Pangulo, ay tanungin na lang ito kung ano ang relasyon sa mga Duterte dahil sa mga kuhang larawan kung saan ay kasama nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging si Attorney Harry Roque. Pakinggan po natin si Yusek Castro. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Balita ay pinag-utos naman ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pagsuspindi sa pagpuputol ng supply ng kuryente sa mga consumer simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Ayon sa ARC, para ito sa mga residential at non-residential consumers na hindi makapagbayad naman ng kanilang electric bills. Pinayagan din ng ARC ang flexible payment option so hanggang 3-month installment na pagbabayad. Sabi ng ARC, sa gitna ito ng deklarasyon naman ng State National Energy Emergency kaugnay ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ibinida ng Department of Energy na halos 3 beses na mas mataas sa inuobligang kasalukuyang minimum fuel inventory compliance ang mayroon ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Energy Yusek Wimpy Fuentabella, paghigit 50 araw pa ang inventaryo batay sa ulat ng Oil Industry Management Bureau ng Kagawaran. Binanggit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na steady pero mas mabagal ang konsumo ng bansa sa langis at nagkaroon pa ng pagbaba sa demand. Wala ring problema sa delivery ang mga oil company dahil patuloy na kinikilala ng kanilang mga supplier ang mga sinelyuhan nilang mga kontrata. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna ang pag-aangkat ng langis ngayon dahil sa mga issue sa storage dahil pang-6 na araw lamang ang kayang iimbak ng Philippine National Oil Company. Tinatrabaho na ng Energy Department ang plano para sa pangangailangan ng National Reserve o karagdagang refinery sa bansa. 18 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, pinaimbestigahan na sa Senado ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa bansa.
sa ginanap na kapihan sa Manila Bay. Sinabi na Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, na kailangang busisin ang posibleng pagsasamantala sa presyohan ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Gatchalian, walang nakikitang dahilan para biglang magmahal ang bigas sa kasalukuyan dahil sa buwan pa ng Hulyo mismong panahon ng anihan, inaasang mararamdaman ang epekto ng taas presyo ng abono. May hinala ang senador na may ilang manlalaro sa merkado ang sinasamantalang sitwasyon. Narito ang tinig ni Senator Gatchalian. Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil mga importers, mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sikura ng taong bayan, lalo na yung mga tao natin buong control. So, ang next, iibisigahan natin yung presyo ng bigas. Binuhay ng Department of Health ang matinding kampanya laban sa paggamit ng vape o e-cigarettes products. Ayon kay DOH OIC Director Dr. Dominic Madumba, dapat nang ipagbawal ang naturang produkto dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Sinabi ng opisyal na kung hindi ibaban ang vape, dapat magpataw ng restriction upang hindi maakit ang mga bata sa iba't ibang flavors ng naturang produkto. Batay sa pagsusuri, ang e-cigarettes ay maaaring maging sanhi ng malalang karamdaman na tulad ng sakit sa puso, cancer at sakit sa baga. Noong nakalipas na taon ay nagbabala ang World Health Organization laban sa nicotine addiction mula sa paggamit ng vape. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, umabot na sa 8,544 hectares ng lupain ang natabunan naman ng abo sa dulot na aktibidad ng bulkan sa Mayon. Sa inilabas na mapa ng Philippine Space Agency, nakikita ang mga lugar na naapektuhan ng ash deposits mula sa naitalang pyroclastic density current mula sa Mayon Volcano simula noong Mayo 2. Ayon sa PhilSA, ang pyroclastic density currents ay mabilis na daloy ng mainit na volcanic gas at mga abot pira-pirasong bato na bumaba sa dalisdis ng bulkan. Nagbabala naman ng pibok sa dalang panganib sa kalusugan na may kasamang malilit na piraso ng volcanic particles. Nagdeploy ng mga tauhan ang Department of Environment and Natural Resources sa probinsya ng Albay kaugnay ng patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsanibin ang pwersa ng mga ahensya para tulungan ang mga naapektuhang residente dahil sa matinding ashfall. Ipinuwesto na ng Environmental Management Bureau Region 5 ang mga air quality monitoring stations upang mamonitor ang kalidad ng hangin. Nagsasagawa na ang DNR ng water quality testing sa mga water reservoir para matiyak na malinis ang maiinom na tubig. Itinuro na rin ng ahensya sa mga residente ang tamang paglilinis sa mga ashfall para hindi magkaroon ng secondary damage sa kalikasan. Inihahanda na ng Department of Labor and Employment ang 110 milyong pisong emergency employment assistance para naman sa higit 20,000 manggagawa na naapektuhan ng pagputok ng Mayon. Sa ilalim ng tulong panghanabuhay sa mga disadvantaged workers o TUFAD, bibigyan ng DOLE ang mga residente sa Albay ng trabahong tutulong sa isasagawang clearing operations. Bukod dito, sisimulan din na i-roll out na ng DOLE ang Integrated Livelihood Programs para sa mga naapektuhang informal workers. Tiniyak naman ng DOLE sa Bicol Region na makikipag-ugnayan ito sa mga lokal na ahensya upang matuloy na ang kabuhayan ng bawat residente. Tagumpay na nagamit ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang pagkakataon sa Pilipinas. Pinaputok ito sa huling drill ng balikatan exercises kung saan pinalubog ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Isinagawa ang live fire sa Ilocos Norte, tampok ang senaryo ng pagdedepensa sa coastline mula sa kalabang galing sa karagatan. Personal na sinaksihan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagpapaputok ng Type 88
2028 na aniyay armas na pwedeng i-interoperate ng magkaalyado sa hinaharap. Nanood din ng live ang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa loob ng AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Narito po si Defense Secretary Gibot Teodoro. The future balikatans are a product of the exercise itself. And we will be gauging how our planners are thinking by the activities that they identify. Of course, there is improvement actually. Any step towards convergence is an improvement. And I can't see how others can say it's not. Samantala, 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tiniyak ng Department of Health. Naligtas naman ang 38 Filipino crew member ng cruise ship na mayroon naman ng hantavirus outbreak. Ayon kay Health Undersecretary Alberto Domingo, wala namang sakit at hindi nagpakita ng anumang sintomas ng pagkakahawa sa virus sa mga Filipino sa barko. Nananatili rin ang close coordination ng ahensya sa otoridad ng barko na na-stranded ngayon sa Atlantic Oceans malapit sa Cape Verde. Unang naiulat na 3 pasahero ng barko ang nasawi dahil sa hantavirus habang ang 3 naman ay nahawa at kinakailangan ng immediate medical attention. Kinalma naman ni Domingo ang publiko. Tiniyak na walang banta ng hantavirus outbreak sa Pilipinas dahil napakalayo ng barko sa ating bansa. Kusang pinasusuko na ng Quezon City Police District ang suspect sa panibagong kaso ng gas and run incident matapos matukoy ang sasakyang ginamit. Ayon sa QCPD, mainam na sumuko na lamang ang suspect at harapin ang kaso para hindi matapat sa mas mabigat na kasong legal. Nakita ang grayish-blue na 2023 Toyota Vios na may plate number na CBK 7953 sa tulong ng masusing CCTV footage backtracking sa kalapit na barangay at establishmento. Batay sa hawak na impormasyon ng QCPD, napag-alamang pinarerentahan lamang ang sasakyan kay alias Jero Salina na iniimbitahan na rin ng pulisya sa nagpapatuloy na investigasyon. Pasado alas 3 ng madaling araw noong linggo, nang takbuhan ng isang lalaki ang pinakargang 1,500 pesos sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue sa Quezon City. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat At Henry Uri. Balansyado. Teka muna, pagkat marami hong nagtatanong sa akin sapagkat ako po'y dating nag-cover nga ho din ng Palasyo ng Malacanang at pati ako'y natatanong tungkol dito kay Franco Mabanta. Di ko kilala itong si Franco Mabanta eh. Di ko rin ito na kasalamuhan nung ako'y nagko-cover ng Malacanang 2016 to 2022. Pero ang alam ko nga at lumalabas naman sa mga balita na ngayon, si Franco ay dating director ng social media ng kasalukuyang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nung siya ay kumandidato bilang Pangulo noong 2022. At may mga okasyon na tila na nag-birthday pa nga itong si Franco sa mismong pamahay. Batay doon sa lumalabas sa social media, sa mga litrato, may mga lumalabas na pati yung alagang aso ng Pangulo. Kilala si Franco. At minsan sa isang okasyong lumabas na litrato ay may mga litrato siya ng anak ng Pangulo na si Congressman Sandro at ang tawag niya ay bro. May mga mga congratulatory note. So at may mga iba pang mga video at mga picture na talagang ipinakikita at ang tila gustong patunayan ay talagang very close. At Franco is a friend and close to the Marcos family. Siguro kaya ako'y natatanong sapagkat kanina nga sa press ko ni Secretary Claire nung itanong kung ano bang relasyon ni Franco dito kay PBBM, ang sabi ko kasi ni Claire hindi daw kaibigan ng Pangulo si Franco at ang tanongin daw kung ano ang relasyon ni Franco sa mga Duterte. Pero alam niyo,
may malaking may malaking sinisilip na butas riyan sapagkat yung sinasabing milyones na ang wika tila hinihinging suhol ni Franco o kinikikil ni Franco sa dating speaker na si Martin Romualdez. Ang lumalabas yung 75 million cold cash na ginamit pang entrap, ang tanong ngayon di ba naka-freeze o frozen na ngayon ang kapirahan nitong si Speaker Romualdez? Saan ba nanggaling yun? Napakaraming perang yung 75 million na bakit biglang may ganong kalaking pera? Hindi biro kasi nga naman yung 75 million. Diba? Malita rin daw pinaglagyan. Of course, may statement daw si Franco na ito, nasa ba yung statement ni Franco? Mayroon akong nakita kanina at siguro nabasa na rin naman ninyo, although it's in English, pero sa madaling salita itinatanggi ni Franco na meron daw extortion set up daw siya, sabi ni Franco. So anyway, yan ang bumulaga kanina. But ang punot dulo ho kasi niyan talagang kung bakit kasi hanggang ngayon talaga naman ang hinahangad nating lahat may makulong. Although yung sa flood control anomaly. Pagkat yung flood control anomaly na yan, ngayon ano bang araw, ano bang petsa na ngayon? Mayo 6. 6 ngayon siguro to 1 week and 2 weeks time tsaka nababagsak na naman ang ulan. At ang balita ko tuwing kumukulimlim ang kalangitan dinadaga na yung mga politiko. At ang panalangin sana huwag bumagsak ang ulan. Sapagkat pag nakabagsak ang ulan sigurado na namang maniningil na naman tayo. Hindi naman may kakailaban nila yan na walang sasalo ng tubig ulan at siguradong ang baha ay maniningil na naman, huwag naman sanang kumitil ng buhay. Pero siguradong iikot na naman ang puwit nito mga damuhong mga nanubang ito ng flood control. Isipin ninyo doon sa, kung di ako nagkakamali, doon sa iprinesenta ni Congressman Sid Ungab, yung 24 and 2024-2025 budget, meron doong halaga na hindi ko na lang ma-recall kung magkano, but it's amounting to billions of pesos, 100 billion of pesos, na para sana sa foreign assisted project related to flood control. Alam ba ninyo yung foreign assisted project? Yan yung mga proyekto, infrastructure, pampatayo ng mga flood control project na ang magpapagawa niyan ay yung mga bansang kaalyado natin, halimbawa ay Japan at iba pang mga bansa, na sila muna ang gagastos, babayaran natin. Sa madaling salita, ID loan, utang. Ngayon, doon sa 2024-2025, nawala yung foreign assisted fund project. Sapagkat inilipat doon sa mga flood control project kung saan sa ang probinsya. Doon pumasok yung allocable and non-allocable. Yung allocable naman, yun yung ang congressman ay aalokin ng flood control, hindi nakikibo pero kikita. Talaga At doon sa nung nangyari na nga pala. Doon sa sinabi nung sina Bryce Hernandez ng Henry Alcantara, doon sa pagdinig dati ng Blue Ribbon Committee, naalala ninyo yung sinabi? Nung tanungin sila kung bakit may mga flood control project, ano ang sagot? Paano pa kami makakapagpagawa ng project? Pakalaki ho ng hinihinging porsyento ng mga damuhong ito. Isipin ninyo, umaabot sa magkano? Batay doon sa, kung di ako nagkakamali, 55%? O mahigit pa. Bakit? Sapagkat 25% o 30% napupunta sa politiko, mga taga DPWH, mga LGUs.
Siyang magkakaiging ba? Yung flood control project na yan, kinakailangan po yan. Ha? Ay kasintibay ng muog ng Jerusalem. Ha? Na hindi pwedeng magiba. Maski pa ilang lindol at gaano kalaking bahaan dumaan sapagkat yan po'y tagasalo ng tubig. At ang tubig baha, pagka po yan ay nakikita naman ninyo siguro sa mga palabas at lalo sa social media sa YouTube. Ha? Di ba? Mas malintik maningil ang tubig baha. Pag pumasok na sa kabahayan, sa kakahuyan at maging ay talagang hindi lang buhay kundi pati ari-arian ay walang itira. Na undoy, naalala nyo ng undoy? Tsaka yung last year, couple of years ago, yung mga baha na yan. Kaya hindi po pwede, hindi kailangang winawalang hiya yung flood control fund sapagkat yun nga, kailangan na yun ay kung ang budget noon ay 1 billion dapat walang bawas, walang kulang para matibay. Para ang bakal ay hindi substandard, ang semento hindi hilaw. Isipin ninyo. Ano nangyari na? 'Di ba? Ang sabi ng ombudsman, ang mastermind wala daw iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Pero wala pang kaso yung dalawa sa Sandigan Bayan. Pagkat yung ombudsman kasi parang kung lang yung piskal. Yung Sandigan Bayan parang yun ang RTC. Kumbaga magpapail po ng kaso papunta ng Sandigan Bayan na yung ombudsman. Wala pa ba si Kwan? Titingnan mo nga yung ombudsman at yun ang yun ang kinakailangan. Ano ba Ako nga ho, mawalang galang na Pero pasensya na kayo. Pero ako'y hilaw na hilaw ang pag-asa at paniniwalang makukulong itong dalawang ito Unang-una, makwarta. Pangalawa, makapangyarihan. Pangatlo, marunong din naman yan. Mga abogado yan Martin Romualdez, abogado yan. Dating speaker. Saldico nasaan? Nasa Paris na raw. That's the moonlight shine on Paris na. mukhang, ano ba? Mukhang nag-i-enjoy na ron mukhang lumalabers in Paris na kaya yun doon. Hindi ba? Hindi ba? So, paano yun? Kung ang paniniwala nyo yung makukulong, at talagang pagkat yan huy kwan plunder ho yan. Non-bailable yan. Diba? Isipin nyo 56 billion. Ba? Tinamaan ang kulog na yan. Diba? 56 billion. Yung dalawa. Kanya nga lang, ang sabi ni Martin, masistiyo, sabi ng mama. Sabi ng mama, hindi ka ako papayag. Hindi ako papayag na ako'y sasangkalanan ninyo. Ako lang ituturo ninyo. Hindi naman kami ang nag-i-implement ng project. Ika nga ni Congressman ni Senator Dante Marcoleta. Teka muna. Sa pinahihiwatig ika ni Kwan Sa pinahihiwatig ni Martin Romualdez tila Kwan tila mayroong mastermind sa kung sila ang mastermind, may mastermind pa. Di ba? Sino yon? Yabangan natin. Pag talagang di ba ang kasabihan, kung gusto mong makita ang ulo ng sawa, pitpitin mo ang buntot. Pitpitin mo ang buntot, lalabas ang ulo. Hindi. Pag pinitpit mo ang buntot ni Romualdez, baka ilabas niya ang ulo. Kung sino ang ulo. Pagkat sinasabi ng ombudsman, si Kwan lang naman hanggang kay Martin lang daw yan At hanggang kay Saldico lang yan. Pero kung kay Martin, hindi siya papayag na siya lamang. Malay natin kung sinong kanyang gustong inguso. Kung inguso niya yung pinsan niya, tandisan niyang ituturo. O yung ibang mga congressman, ibang mga senador. Diba? Kaya lang hanggang ngayon, sabi nga ni Governor Chavit Singson, nasabi na, pero walang kaso. Antayin natin baka naman talagang kinukumpleto pa nitong ombudsman na ito ang patibay na kaso.
Gusto nating lahat yan eh. Panalangin natin. Pero may sinasabi ko sa inyo, mawalang galang na. Ano na ba kayo, Mayo? Bago yan siyempre, bago yan magkakasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan eh. Bibilang pa yan ng linggo, buwan. Next, in a couple of days, Hunyo na. Pagkatapos papasok na tayo sa 2027 eh. Alam niyo naman ng 2027, bisperas na ng eleksyon ng 2028 yan eh. Hindi ba? Okay. Ewan ko eh. Kung makukulong pa eh. Kaya nga ang hinuha nung iba eh. Baka itong sinasabing itong Saldico, anong tawag na yan? Saldico Romualdez ito, baka script lang at palabas lang yun. Hindi naman makukulong yan eh. Di tingnan natin. Kung ito ba ay kayang panindigan, pangatawanan. Because this will define the leadership of Ombudsman Boying Rimulya. Kung kung sabagay, hindi naman siya ang hahatol ng guilty or not guilty. This will define the leadership, the term of not just the Ombudsman Rimulya, but of course the President. Tingnan natin kung ito ba hindi isang palabas lamang, kung ito mangyayari nga ito. Sana. Sapagkat alam niyo talagang no less than the Supreme Court Justice Antonio Carpio and the leader of Big Business Group, talagang sinasabi phenomenal ito eh. Itong ginawa nilang pagnanakaw sa flood control eh. Talagang sa Guinness Book of Record, di ba? Yung corruption during the Marcos Sr. administration napa-record na Guinness Book of Record. Itinalo pa eh. Yung nangyaring flood control anomaly, flood control corruption from 2023 to 2025. Hindi naman yung galing sa atin lang. Sapagkat tingnan ninyo, yung 56 billion na yun, di ba? Yun ay flood control fund yun na sinasabi ng ombudsman na kickback. Kickback, alam nyo naman yung kickback kung ano ibig sabihin nun eh. Di ba? Na-kickback nung Saldico tsaka nung Martin Romualdez. Kanya nga ang tanong, yun lang bang nakamuyamos ng kickback? Bakit nga sinasabi ni Martin Romualdez, hindi ako papayag na ako lamang sasangkalanin ninyo rito ay maghahalo ang balat sa tinalupan. Balansyado! 5:55. Tayo magbabalik. I'm Henry Uri. Kinukwento ko sa inyo na litratong inilabas ni Yusek Claire Castro ang itinatanong ay kung anong kaugnayan ni Franco kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinagot ni Claire, ang itanong daw ay kung anong kaugnayan ni dating Pangulong Duterte kay Franco. At sabi niya yung picture mayroon pang picture na nasa likod si dating dating presidential spokesperson Harry Roque. Kausapin ko nga. Secretary Harry, magandang hapon sa inyo. Ay, magandang hapon, Henry, at magandang hapon, Pilipinas. Teka muna. Pag-usapan nga natin ng kabahagya si Franco. Sino ba si Franco? Kilala mo ba si Franco Mabanta? Well, kilala ko yan talaga bilang isang vlogger, no? At ang alam ko, sa mulat-mula, siya ay malapit sa mga Marcoses. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung ako nga ay spokesperson, ang pakilala niya sa akin ay, among others, tumutulong din talaga siya sa social media ni Bongbong Marcos. Okay. Diyan ko siya nakilala dahil sa kanyang ties with Bongbong Marcos. At ako naman, bilang spokesperson, lahat naman ng vlogger, lahat ng mainstream media, may access sa akin, no? So, nakakainis nga na ang ginamit pang picture ni Auntie Claire, extra lang ako dun sa picture ni Franco at ni PRRD, no? Meron naman kami mga picture na talaga kami magkasama at mas gwapo ko dun sa mga larawan na yun. Hindi pa yun ang ginamit. Pero teka muna. Kasi ako, kinukwento ko kanina, I covered the palace, I covered you during the previous administration. Hindi ko naman nakita itong si Franco kahit sa iyong mga press cons. Wala akong na-cover sa kanya. Hindi ko rin nakita na may okasyong tayong
naroon din si Franco. Kayo ba ni Franco meron bang pagtatrabaho kayo na nagtrabaho kayo for the previous president? Lilinawin ko po yan. Walang naging opisyal na function itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romualdez Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga mamamayan. Kaya nagkaroon siya ng mga pictures sa akin at kay Presidente Duterte. Gayunpaman, hindi ko maintindihan bakit dinideny ni Auntie Claire ang koneksyon. Inanunsyo naman talaga ni Marcos Jr. talaga na minsan ay si Franco Mabanta in charge ng kanyang social media, no? Siya ay naging social media director. Meron pa akong larawan ngayon na pinost sa aking Facebook na galing mismo sa Facebook din ni Franco Mabanta. Nagpa-party pa ang mag-asawang Marcos sa kanilang tahanan sa Forbes Park para nung isang birthday ni Franco Mabanta. So yan bang gagawin ng hindi kaibigan na magpapaparty pa sa birthday doon mismo sa pamamahay nila? At doon sa larawan na pinost ko sa Facebook ko ngayon, pati nga yung aso ng mga Marcoses kaibigan ni Franco Mabanta. Pero alam mo, ang nakakatawa, hindi ko maintindihan sa Auntie Claire dahil ang issue naman talaga rito, yung pag-aaresto ba kay Franco Mabanta ay panunupil or kontra-extortion. Sa tingin ko, wala namang kinalaman kung anong relasyon niya sa mga Marcos, kung anong relasyon niya sa mga Duterte. Ang issue lang is, meron bang katotohanan yung sinasabing extortion? Dahil kung wala, talaga na bang kilala din natin ng PGMNA na isang social media outfit na malaki rin ang reach, no? So posibleng meron ding panunupil. Pero alamin natin kung anong ebidensya. May isa pa may isa pa ako nakitang comment na the 75 million, kung yun ay galing sa pera ng mga Romualdez, naka-freeze na raw yung asset. Saan ang galing yung 75 million? Anong inyong obserbasyon doon? Kasi yan ang mga magnanakaw na yan, lahat nakamaleta Hindi naman ako nasusurpresa na may pera pa rin sila, no? Dahil nga, bumili pa nga yan ng bahay sa Forbes Park para gawin lamang imbakan ng pera. So mga tsani na yung mga yan, alam nila na ang kanilang nakaw hindi dapat i-deposito sa bangko dahil malalaman na unblock, no? So sa akin, hindi big issue yan. Dahil alam nga natin, gaya na sinabi ni Bibi Sara, ang mga magnanakaw, hindi nagde-deposito sa bangko, nagtatago sa mga maleta. Nako. So ngayon, pinabubulaan na ninyo na kilala ninyo, may kaugnayan kayo, nakatrabaho ninyo at naging bahagi ng administrasyong Duterte si Franco Mabanta. Wala po ganyang naging relasyon sa panig ng administrasyon ni Duterte at ni Franco Mabanta. Pagabat, ang kabaliktaran ay totoo, no, na inaamin ng mga Marcoses na naging social media director nila yan at talaga naman naging napakalapit sa first couple yan. Teka, huling tanong lang, kumusta na kayo? May mga supporter ninyo rito naman. Siyempre, nangungumusta rin at nagtatanong tungkol sa inyo. Ano bang nangyayari na sa inyo riyan? Nasa Netherlands pa ba kayo? Okay naman po, ako po ay nasa Vienna, Austria at patuloy po na dinidinig ang aking petisyon para sa asylum at samantala naman tayo po ay nag-i-expose sa mga fake news lalong-lalo na kung ang presidente nagpapakalat ng fake news. Ano pala ang inyong masasabi kay Saldico? Anong balita na ba? Nasa France na ba ito? Ito ba'y uuwi, mapapauwi? Sapagkat sabi ho ng ombudsman, sila ni dating House Speaker ang mastermind sa flood control scandal. Well, unang-una po, no, wala po ibang po pwedeng masabi dito sa kaso ni Zaldico kung hindi yung sinabi ko na. Fake news, yung siya ay naaresto sa Czech Republic at fake news, yung sinasabi nilang nadetain na siya sa Czech Republic na napatunayan naman, no, dahil sa mga naging report na rin ng DOJ na nagpunta pa sa Austria para mag-junket. Dahil sinabi ko na nga hindi siya na-arresto doon at wala na siya doon sa Czech Republic, no. Ganun pa man, yung sinasabi na mastermind ang Martin Romualdez at ang Zaldico, wala pong kaduda-duda, kasama sila sa most guilty, pero sa tingin ko po, ang tunay na mastermind ay ang presidente ng Pilipinas. Opo, pero kung itong si Zaldico ay makonvict ng Sandigan Bayan, teka muna, na malayo siya as an expert in international law, pwede ba siyang makonvict kahit naririyan siya sa halimbawa sa France at kung makukonvict ba ito, mapapauwi at dito makukulong?
Hindi po siya po pwedeng malitis dahil kinakailangan magkaroon ng jurisdiction ng hukuman sa kanyang pagkatao. No? Hindi po usad ang kaso kung hindi maaresto at mapapabalik sa Pilipinas ang Zaldico. At sa tingin ko kung siya ay gaya ko na humingi ng asylum, hindi po siya mapapauwi hanggang hindi matapos yung proseso ng pag-a-apply ng asylum. Oho, so in other words, malabo pa na makulong dito at maparusahan. Well, sa tingin ko po, no, dahil wala naman akong pagkakaalam talaga kung siya sumunod dun sa aking advice na mag-asylum, kung siya nag-asylum, kinakailangan mo na matapos yung proseso ng asylum bago siya mapauwi. Alright. Sheikh, salamat po for picking up our call. Thank you. Salamat po. Magandang araw po. Si Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson. Hagilap natin. Tama-tama, gising pa. Anyway, so yun, malinaw. Idininay rin niya at kasi siya ang presidential spokesperson. Lagi siyang nasa tabi ng presidente. So para lang mabalansin natin. Sapagkat kung kay Claire, sa version ni Claire, ang dapat, ang iniugnay niya kay Franco is the president, the previous president. Nakuha naman natin ang kabilang panig. We will be back. 6:06. I'm Henry Uri. O teka, mamimigay na ba tayo ng pera, Diyosa? Hindi pa. Ayako'y kakoy. Baka kakoy may 500 di. Tayo muna yung order ng kuwan. Halo-halo kaya. Mamaya muna tayo mamigay ng pambiling halo-halo at talaga napakain. 15 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Usapin sa seguridad sa pagkain, enerhiya at proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN, prioridad na paksa sa 40th ASEAN Summit. RH14 Let Narciso Let. Pangunahing tatalakayin ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang tungkol sa seguridad sa pagkain, enerhiya at kaligtasan ng mga mamamayan ng Timog Silangang Asya. Sa kanyang video message para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin sa Cebu, positibo ang Pangulo na magiging produktibo ang dialogo at pagpapalitan ng pananaw ng ASEAN leaders sa mga isyong may kaugnayan sa rehiyon at maging sa pandaigdigang usapin. Ibinahagi ni Pangulong Marcos na pangungunahan niya ang talakayan sa kahandaan ng rehiyon at pagtiyak ng matatag na supply ng enerhiya, gayon din ang energy diversification para maibsan ang external shocks kabilang ang nag-ugat sa krisis sa Middle East. Bilang chairman ng ASEAN, isusulong rin daw ng presidente ang pagpapalakas sa regional food security, tuloy-tuloy na daloy ng mga produkto at pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises. Tiniyak rin ito na mararamdaman ng ASEAN national sa buong mundo ang impact ng mga pag-unlad sa rehiyon kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng seguridad ng mga mamamayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Len. Samantala, threat video, pinakamalakas daw na ebidensya laban kay BP Sara. Balita sa Kongreso ni Milky Rigunan. Milky! Ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang natiling pinakamalakas na ebidensya sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, may tuturing ito na betrayal of public trust and high crime. Sabi ni Defensor, seryoso at determinadong sinabi ng Vice Presidente na may pumayag na at may nakaabang ng tao at na nakahandang pumatay, kaya hindi ito simple crime kundi impeachable offense. Giti Defensor, ang Vice Presidente na nagbabanta sa buhay ng Presidente ay dapat masalang sa isang paglilitis para pagpasyahan ito ng mga senador at kung siya ay morally fit na manatili o matanggal sa pwesto. Dagdag pa ni Defensor, lalong lumakas ang mga ebidensya sa bank accounts at SALN ng Vice Presidente dahil hindi ito sinagot ang mga alegasyon laban sa kanya sa may dinaos na impeachment proceedings sa Kamara. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, salamat Milky. Samantala, Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang kampante pa rin ligtas sa flood control anomaly. RH28 Raymond Dadpas. Raymond. Kapwa naniniwala ang dalawang kasapi ng Senate minority na sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na
safe sila sa usapin ng flood control anomaly. Ito ay kasunod ng Chairman's Progress Report na inilahad ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naninindigan sa Estrada na wala siyang kinalaman sa pagganda sa budget at implementasyon ng mga flood control projects. Itinuro ang mga taga-DPWH at kanilang mga kasabwat na mga contractors ang nasa likod nito. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Dito mga mastermind. Wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata galing sa DPWH. Wala kaming influensya. Wala kami tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects kami? Definitely not. Sila gumagawa. Sa panig ni Senador Joel Villanueva, hindi umano ito takot sa issue ng flood control dahil wala siyang kinalaman dito. Giit nito kabilang siya sa mga unang tumayo sa Senado at kondinahin ang mga substandard at nawawalang mga flood control projects sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Narito naman si Senator Joel Villanueva. Sa dami ng nangyaring balita for the past so many months that I have kept my silence, wala pa rin. And ako, I'm just on my end, I'm just waiting for the right time to speak up and defend myself kasi records will bail me out. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Sa Quezon City, may lalaking nasa viral video na nambugbog sa isang babae. Pinaghahanap ng QCPD. Val Gonzalez, Val! Henry, umaapila ang Quezon City Police District sa sinumang nakakaalam sa kinaroroonan ng lalaking nambugbog ng dati nitong live-in partner na makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon sa QCPD, ang nakakatakas pa ring suspect ay kinilalang si Joel San, 50 anyos, residente ng Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Hawak na ngayon ng QCPD ang kopya ng nangyaring pananakit bandang alas 12:09 ng tanghali kahapon sa loob ng isang boutique. Sa kuha ng video na kumakalat sa social media, pumasok ang suspect na dating kinakasama ng biktima at pisikal na inatake ang 34 anyos na babaeng may-ari ng establishmento bago mabilis na tumakas palayo sa lugar. Inihahanda na ngayon ng QCPD Station 15 ang kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act laban dito kay Tana. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, mariing kinokondina ng QCPD ang anumang uri ng karahasan laban sa kababaihan at tiniyak na hahabulin ng suspect hanggang sa ito'y mapanagot. Nananawagan sila sa publiko na ipagbigay alam o magbigay impormasyon sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o tumawag sa Emergency 911 at Quezon City Helpline 122. Ako si Val Gonzalez. Anong lagay ng babaeng binugbog ba? Ay talagang ko na Ay parang UFC player kung dumali yung kung ano. Medyo short video pa lang yung nakikita mo, Henry. Pero kung mapanood mo yung kabuuan nung mahigit 6 na minutong video ay talagang dumanas hindi ka nais na sitwasyon physically at mukhang hindi makakalimutan ng biktima yung ginawa sa kanya ng dating tong living partner. Ganun pa man, Henry, ay hindi pa naman ngayon. Hindi pa batid ng otoridad kung ano ang tunay na motibo kung bakit nagwala sa galit itong suspect at ganyan ang ginawa sa kanyang pero na-hospital baga? Na-hospital yung babae? Sigurado? Sa ospital, yung babaeng biktima. Oo, hindi naman seryoso ang lagay ngayon. Huwag naman sana. Hindi naman ganun ka seryoso yung lagay ng biktima. Pero ang apela ngayon ng QCPD sa sino mang nakakikilala ay pagbigay na sa mga otoridad para naman matulungan yung malupit na sinapit ng biktima na ngayon ang insidente ay viral na sa social media. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay palagay ko thank you Val, walang kawala ito. Ay pambihira naman kung nakikinig ka naman brother, ba? May mo naman pinakagayong-gayo naman. Ay ko, ay talagang ko live. Kung napapanood ho ninyo ang video, talagang sinakyan at
ikaw siguro, kung yun napuro, baka, wag na sana na may maayos yung kalagayan ng babae, ano? Sige, baka kilala ninyo, kapitbahay nyo, kamag-anak ninyo, isuko na ninyo yan sa mga otoridad. At hindi tatantanan ng QCPD yan. Thank you, Val Gonzales. Samantala, si Jane bantayan muna. Meron daw hong wanted naman sa Pasig. Nahuli sa Northern Samar. Jane bantayan, Jane. Tatimbog ng otoridad dito sa lalawigan ng Northern Samar ng operatiba mula sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company ang isang wanted sa Pasig City na nahaharap sa kasong frustrated at attempted homicide. Sa rekord ng PNP, dati itong miyembro ng New People's Army. Kasama sa mga umaristo ang makasundaluhan mula sa 90th Infantry Battalion Philippine Army at nahuli ito sa bayan ng Pabuhan. Ayon sa PNP, ang wanted ay 25 taong gulang na ninirahan na ito ngayon sa nasabing bayan ng Pabuhan. Sa pag-iimbestiga ng otoridad, dati itong miyembro ng NPA ng FC1 SRC Emporio at PSR listed. Ang warrant laban sa nasabing suspect ay mula sa Regional Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 166, Pasig City, pitsado January 2, 2025. Kabuang 72,000 pesos ang piyansa sa isang kasong kinakaharap nito at 36,000 pesos naman ang inilagak na piyansa ng korte sa isa pang kasong kinakaharap. Pansamantala muna itong dinala sa Pambuan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon bago ito i-turnover sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane! O, kita ninyo, matagal na nagtatago, malayo na. Wala talaga kayong lusod sa mahabang kamay ng batas, kaya huwag kayong gagawa ng labag sa batas at anumang kasamaan sa kapwa. Mayayari kayo riyan. Lalo na kung kayo mahirap lamang, nako. Alam naman ninyo, ang hustisya kita ninyo, yung mga magnanakaw ng flood control bilyones na hanggang ngayon kukuya-kuya-kuy pa. Huwag kayong gagawa ng mas manakaw. Malintik yan. Yan na. Aba, taga Nagkarlang Laguna ng ating winner. Sige, meron na tayong winner sa Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Na tayo. Sino magandang dilag na rin kayang nasa ating linya na ng komunikasyon? Si Binibining Michelle Are. Michelle? Hello po. Aba, ikaw Kinas. Saan ka, nasa Nagkarlang ka ngayon? Yes po. Saan sa Nagkarlang? Napakasarap ng ginatang kalabaw diyan Sa Nagkarlang Laguna po. Barangay Tasmindas. Diyan kayo may nagkakatay pa ng kalabaw sa inyo. Sarap ng adobo tsaka ginatang kalabaw diya sa inyo. Kung nakatikim na Michelle, ay talaga naman. Michelle, ay lagi ka nakikinig sa DZRH. Yes po, sa Facebook Live po. Aba, salamat naman. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas ay una pa sa Pilipinas ay una pa sa mga taga Nagkarlang? DZRH po. Yan! Ay kita mo, dahil diyan ay darating sa iyo mga 10 maleta na punong-puno ng 500 piso, ha? Thank you po. Natawa si Michelle. Sige, salamat Michelle. Thank you, mag-ingat kayo riyan sa Nagkarlang sa Laguna. Balansyado! Kita naman ninyo kami. Kami marami ding malita. Gaganggapurunggo ka lang. Salamat po na marami sa inyo. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Kung gusto nating umasenso sa buhay, lagi naming paalala kayo'y manalangin at umasa at manampalataya sa may kapal at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti kailan may hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan. Help is wealth. Sa ngalan ni Josa Cruzat at ni Karen Oyong, si Ka Henry Uri Pore. Ang tabayan ng usapang legal kung pwede ka daw isang ang bahay at lupa sa maraming tao. Husay.
Oo, ay palagay ko hindi magkakaari-ere. O usapang legal with Attorney Cam, susunod na. Bye! Balansado!